Ito yung mga ano ko ngayon, mga kabady ko ngayon. Dami oh. Chingguay MTV. Hey guys, ito na nga, makakapag-ride na sa wakas. First ride ko, may kasama dito sa Canada. So simula nung binili ko yung motor ko na MT-09 last year na disgrasya, hanggang ngayon na nakabili na ako ng bago ulit na Aprilia 900. Ito pa lang yung first na ride ko. So ito yung kasama ko si Renz at saka si Fafa Jed. Ito na nga yung motor ko, yung Aprilia 900. Ito kay Renz, CB650. Ito naman yung kay Jed, bagong-bago to. Last week niya kinuha, MT-09. Ito bago. Ganda oh. So ngayon nga, tatlo pa lang kami sa grupo. So naghahanap pa kami ng iba. Yung mga, chill rider lang tayo. Meron pa daw isa silang kaibigan na bibili rin. So marami rin ako kakilala na nagmumotor pero hindi pa ako makasabay sa kanila eh. Kasi busy nga, every Saturday nagtatrabaho. So ito na. Ride na tayo, pupunta kami dun sa Wendell's cafe. Doon kami kakain. Hindi naman malayo yung pupuntahan namin, malapit lang. Sila nang bahala kung saan nila ako dadalhin. Susunod lang ako sa kanila kasi sila yung nakakaalam. Dito lang din niya sa Langley Township. Malapit lang sa bahay din. Ilang mga lang. 25 minutes ata yung biyahe namin, 25. Nandito na nga Wendell's Cafe. Saktong-sakto, may bakanting park sa harap pa mismo talaga ng cafe. So, Wendell's Cafe dito sa Langley Township. Maganda dito, Old Town. Ay, mga ito yung mga ano ko ngayon, mga kabady ko ngayon. Motor-motor na, hindi na bike. Body! Next year ulit bike. Nag-bike ka rin, di ba? At habang naghihintay ng order, video-video muna dito. Kain muna dito. Yun, ito yung mga pogi oh. Biker boys. Biker feeling yan! Chill na lang ba? At pagkatapos na namin kumain, dumaan kami dito sa The Red House. Dito lang din sa Langley yan. Isa to sa historical house na dito sa Langley kasi ginawa pa to noong 1886. Sobrang tagal na. Marami daw nagpapapicture dito ng mga nagmumotor, nagdumadaan. Ito nga, ang daming dumadaan dito ng motor oh. Baka dito pa si Moseng. Grabe. Dami. Sobrang dami nila At pag magtumanda ka na, ito na yung gamit mo, yung Harley na cruiser. Kasi para hindi na masakit sa likod. Ang sweeper nila, Camaro. At pagkatapos nga dun sa Red House, pumunta lang kami dito sa White Rock. So mga 40 minutes din ata yung biyahe namin mula dun sa The Red House papunta dito sa White Rock. Ito yung White Rock, dito mo makikita yung the longest pier in Canada. So ito yung pinakamahabang pier dito sa Canada. So marami nga dito pumupunta basta weekend, punong-puno ito basta weekend. Yung sa kanan namin dagat. Hindi lang makita pero mamaya makikita nyo yung dagat yan sa kanan. Isa ito sa mga sikat na tourist spot dito sa British Columbia, ito yung White Rock. So may ganap nga pala dito ngayon. Maraming tao. So yun na yung dagat, makikita mo yung dagat. At ito na yung pier, yung longest pier dito sa British Columbia. Yan, makikita mo. Marami pupunta doon, naglalakad doon. Hindi nga puno ngayon eh. Ngayon na ako nakapunta dito na weekend na hindi masyadong puno. Pero palagi dito, sobrang daming tao talaga. Marami din nagbumotor dito. Ayan, ito na yung dagat sa kanan, Low tide pa lang ngayon, kaya malayo yung tubig. Masarap dito tumambay, lalo na ngayong panahon na wala nang lamig. Maganda dito tumambay sa gilid eh. Dito magpa-park muna kami dito. At ito rin isang maganda dito kasi may railes ng train dito sa gilid ng dagat. Ito yung inaabangan ng mga tao din pag dumaan ito kasi nagpapapicture, nagbi-video. So magandang tingnan kasi. Ice cream muna yung mga DMC. DMC. Ice cream. Ice cream. At pagkatapos na namin kumain ng ice cream dito, muna kami tambay sa gilid. Maraming kiteboarding. Kiteboarding ata yung tawag dito eh. Ngayon lang ako nakakita niyan dito, first time. Medyo malamig pa rin yung hangin kasi May pa nga eh.
Tapos kumain pa ng ice cream. Uwi na. At ito na nga, uwian na kami. Tapos na yung short ride namin. Sa mga ilang oras din. 9:30 kami nakaalis, tapos ito balik kami 2:30 na, almost 2:30. So mga 5 oras din. Yan. Next time ulit. Salamat. Yun. Ang pogi kahit naka-helmet. Okay.